natin ang ating Panginoon. Hallelujah! At sumigaw ng Hallelujah! Sige po, isigaw natin yan sa Panginoon. Hallelujah! Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Tunay tayo'y nagtagumpay. Hallelujah. Thank you, Lord God. Panginoon, sa umagang ito, Lord God, hallelujah, Ikaw ang makita, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Ikaw ang marinig, Panginoon, at hayaan mo, Panginoon, Lord God, na ibigay namin ang buong lakas na papuri at pasalamat sa iyo dahil tunay, Panginoon, na Ikaw lamang, Panginoon, ang nararapat na purihin at pasalamatan sa aming mga buhay. Thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sige po, palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Sabi sa kanta, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi, Panginoon. Di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pason, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahihiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Sa kawalan, pagpapala mo'y laging laan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, pagpapala mo'y laging lubos at nagpipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Pagkat ikaw ay mabuti. Ikaw ang aming pason, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, yes, Lord. Oh, oh, oh. Minsan pa, di mangangamba, Panginoon, di mangangamba sa kawalan, pagpapala mo'y laging daan. Di matatakot sa panganib, pagkat naririyan ka palagi. Di matitinag sa pagsubok, ang pagsama mo'y tiyak at lubos. Di mapipigil sa pag-awit, pagkat ikaw ay mabuti. Oh, napakabuti. Ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastor, hindi magkukulang, sapat na at
higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat. Yes, Lord! Kung inaasahan, wala nang papagkatikis. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Oh, oh, yes, Jesus! Ooh, oh, oh, oh. Hallelujah! Tunay na ang pangako ng Panginoon ay sapat at higit pa, Panginoon. Salamat, Lord God, sa iyong biyaya, Panginoon. Hallelujah, na siyang aming nararanasan, Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Ikaw ang aming pastol, hindi Magkukulang sa Come on, church. at higit pa. Biyaya niya sa atin ay umaapaw, sapat na. At higit pa, sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Ikaw ang aming pastol, hindi magkukulang. Sapat na at higit pa. Biyaya mo'y sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan. Higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na. Ika'y sapat na at higit pa. Amen! Hallelujah! We claim it, Lord! Oh, hallelujah! Ang biyaya mo ay sapat at higit pa, Panginoon! Hallelujah! Come on, church! Oh, we praise you, Jesus! Hallelujah! Hindi kami magagamba, Panginoon, sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng kahinaan, Panginoon. Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay, Panginoon. Sa bawat kahinaan, Panginoon. Lord, Ikaw ang aming kalakasan. Ikaw ang aming sigla, Panginoon. Lord, salamat sa katagumpayan, Panginoon, na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa. Tunay na mabuti ka, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Jesus! Come on! Thank you, Lord God! Hallelujah! Come on, church! Patuloy nating itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Patuloy nating sabihin, Lord, Ikaw ay mabuti, Panginoon. Kahit hindi kami karapat-dapat, Ikaw ay patuloy na nagbibigay, Panginoon, sa amin ng pag-asa, Lord God. Thank you, Jesus. Po. Dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Yes, Lord. Nagagalak lahat ng iyong Tayo po ba'y nagagalak? umaawi Tayo po'y umawit at magpuri sa ating Panginoon. sa'yo. Oh, hallelujah. Nananalig Sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kahit totoo, wala kang katulad magpakailanman. tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Itataas ka sa buhay ko. Oh, hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, Umaawit, umaawi, nagpupuri sa iyo, Panginoon. sa'yo. O nananalig Nananalig sa kabutihan mo.
Thank you, Jesus. Come on, church. Thank you, Lord. Umaawit. Umaawit, nagpupuri sa'yo. Nananalig Come on, church. sa kabutihan mo. Oh, napangkabuti mo, oh Diyos. Bawat oras kay totoo. Wala kang katulad magpakailanman. Tunay kang tapat. Oh, napangkabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, kingiaalay, tataas ka sa buhay. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kahit totoo, wala kang katulad. Hallelujah, Lord. magpakailanman. Tunay kang tapat, Tunay kang Panginoon. tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, iaalay, tataas ka sa buhay. Hallelujah. Itataas ka sa buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Yes, Jesus. Itataas ka sa buhay ko, Panginoon. Hallelujah. Sa anumang sitwasyon, panahon, Lord God. Hallelujah. Purihin ang pangalan mo. Nag-iisang makapangyarihang pangalan, Panginoon. Oh, hallelujah, Lord. Thank you, Jesus. Sa mga oras na ito, Panginoon, alam ko, Lord God, na patuloy mo, Panginoon, kinakausap ang bawat isa, Lord God. Lord, anuman, Panginoon, ang nag-hold back sa amin, Panginoon, upang maibigay namin yung buong pusong pasasalamat, pagpupuri sa iyo, Panginoon. Alisin mo ito, Panginoon. At bigyan mo, Lord God, ng sigla, kagalakan, Panginoon. Hallelujah. Upang, Lord God, ang iyong presensya ay malayang kumilos, Panginoon, sa mga oras na ito. Lord, hindi ito para sa amin, Panginoon, kundi, Lord God, ito'y para sa iyo, Panginoon, para sa katapatan mo, para sa kabutihan mo, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, hindi kami, Panginoon, hallelujah, tunay na hindi namin kaya nang wala ka sa aming mga buhay. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, kami nagpapakumbaba, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang, Lord, ikaw ang makita, Panginoon, sa aming mga buhay, Lord God. Lord, nararapat lamang na ibalik ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba sa iyo dahil, Lord God, hallelujah, hindi mo deserve, Panginoon, ang mga puso na lalamig, ang mga puso nang hihina, Panginoon. Dahil, Lord, wala kaming karapatan, Panginoon. Hallelujah, wala kaming karapatan. Dahil, Lord God, ikaw ang unang nagmahal sa amin, Panginoon. Lord, sa mga oras na ito, buksan mo ang aming mga puso. Palambutin mo, Panginoon, ang aming mga puso. Hallelujah. Yes, Lord God. Alisin mo, Panginoon, ang hindi karapat-dapat para sa iyo, Panginoon. Kung minsan, Panginoon, kami nagmamalaki, nagmamataas, Panginoon. Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Alam namin, Lord God, na sinusubok lamang kami, Panginoon. At sa mga oras na ito kami nagpapakumbaba, Lord God. Hallelujah. Yes, Jesus. Oh, hallelujah. Come on, church. Kausapin natin ang ating Panginoon. Yes, Jesus. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo.
Salamat, Panginoon. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa pagyakap mo, Ama. Ang presensya mo, ang ninanais ko. Ang puso ko ay para lang sa'yo. Come on, church. Isang panalangin. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. O nararapat. Nararapat ka sa papuri, Yes, Lord. luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Jesus. Hallelujah, Lord. Kailanman, Panginoon, Kailanman hindi ka nagbabago. Tiwala ko'y ibibigay sa'yo. Mga pangako mo, panghahawakan ko. Mamamalagi sa kalinga mo. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. O nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. O nararapat, nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. hallelujah, Lord. Oh, hallelujah. Yes, Jesus. Thank you, Lord God. Kami, Lord God, hallelujah, ay magpupuri, magpapasalamat sa iyo, Panginoon. O tunay ka, nararapat lamang, Panginoon. Nararapat lamang bigyang papuri, pasasalamat, Panginoon. Go on, church. Hallelujah. Ang iyong ilikha'y luluhod sa iyo. Itataas ang ngalan mo. Bawat labi. Bawat labi. Come on, church. Oh, hallelujah. Jesus, dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Kami Iyong likha'y lumuluhod sa iyo. Tinataas ang ngalan mo. Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. nararapat ka sa Papuri, luwalhati at pagsamba. Jesus, ika'y dakilain, magpakailanman. Nararapat ka sa papuri, luwalhati at pagsamba. Itataas ang ngalan mo, Ama. Oh, hallelujah. Kami yung likha. Come on, church. Hallelujah. Para sa Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord.
gusto nating lumuhod, kung gusto nating umiyak, kung gusto nating lumundag sa Panginoon, gawin natin. Hallelujah! Kung bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Come on, church! Kami unikha, lumuluhod sa'yo, tinataas ang ngalan mo. Hallelujah, Lord! Bawat lahi ay nagsasabi, Jesus, dakila ka. Oh, yes, Jesus! Oh, hallelujah, Lord! Tunay kang dakila, Panginoon! Tunay kang tapat, Panginoon! Tunay kang makapangyarihan sa aming mga buhay, Lord God! Walang anumang sitwasyon, walang anumang pagsubok, Panginoon, ang makakapagpigil sa amin, Lord God! Sa pagbibigay papuri po sa salamat sa iyo, Panginoon! Oh, hallelujah, Lord God! Sige po, palakpakan natin ang ating Panginoon! Yes, Lord! Hallelujah! Thank you, Holy Spirit! Thank you, Holy Spirit! Oh, hallelujah! Thank you, Lord God! Thank you, Jesus! Salamat, Panginoon, sa panibagong pag-asa, Lord God, sa kalakasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo, Panginoon, muli, Lord God, maging ang katagumpayan, Panginoon. Thank you, Jesus. Sa iyo ang lahat ng pinakamataas na papuri, pinakamataas na pagsamba, Panginoon, sa nag-iisa mo lamang pong pangalan. In Jesus' name, amen and amen. Sige po, malakas na palakpak para sa ating Panginoon. To God be the glory. Thank you, Jesus. Lolo. Manatili po tayong nakatayo at makibukas po tayo sa 1 Peter chapter 5 verse 5 to 6. Sabi dito, at kayo namang mga kabataan, pasakop kayo sa matatandang pinuno ng iglesia, at kayong lahat ay magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. 6. Kaya nga pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Purihin ng Panginoon sa pagbabasa ng kanyang salita. Purihin na ang Panginoon, isang mapagpalang umaga sa bawat isa. Praise God. Nabati na ba natin ang ating katabi? Nabati na ba natin ang bawat isa? Purihin ang Panginoon, napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at tunay nga na siya ang ating Panginoon na patuloy na dakila, nagpapala, ano pa? Umiibig, kumakalinga, ano pa? Ano bang experience natin sa Panginoon ngayong nagdaang isang buong linggo? No? Ano si Jesus sa buhay mo? Ha? Ano si Jesus sa buong isang linggo, naging ano siya sa'yo? No? Ano ang naranasan natin? Tunay nga na napakabuti ng Panginoon. Amen? Tignan nga natin yung mukha nung katabi natin. Mukha bang naging mabuti ang Diyos? Ha? Tignan nga natin. O mukhang mukhang pinagsakloban ng langit at lupa ba yan? Ha? Oh.
Purihin ang Panginoon. Tunay nga na napakabuti ng Diyos sa ating mga buhay at napakabuti ng ginagawa niya sa atin. Ano? Napaka life-changing nung mga experiences natin sa ating mga buhay. Ngunit salamat sa Panginoon dahil tunay na tayo ay kanyang kinakalinga. At sa buwan ng Abril, sabi nga, tayo ay dadako sa isa na namang napakayaman na pag-aaral tungkol sa Christ-like humility. No? Christ-like humility. Ang dami na nating napag-aralan tungkol sa humility. Kanina, ni-rewind ni Sister Seti ang tungkol sa itinuro ng ating Panginoong ng ating pastora tungkol sa buhay ng ating Panginoon, which is humility in service. Tama? No? Ipinakita ng Panginoon kung paano tayong maglingkod ng may kababaang loob. At ngayong umaga, simple lang po yung mensahe na inihanda ko. Maiksi lang din po pati ito. Nung tinapos ko siya kagabi yung PowerPoint, 43 slides. Kaya maiksi lang. Ito ang isa sa pinakamaiksing mensahe na nagawa ko. 43 lang siya. Kaya mga 30 minutes lang to mga kapatid at saka 2 oras. Okay lang ba? No? 30 minutes and 2 hours. And 1 day. Bukas pa tayo uuwi. Tay, ha? Sige, wag kang tatayo. Pero sa totoo lang mga kapatid, every day we learn. No? At kapag dumating tayo sa point na sinasabi na natin na, alam ko na yan. Hindi ko na yan dapat kabisado ko na yan, Cher. Baka mas alam ko pa yan sa'yo. The moment we say that we already know and stop listening and stop learning, that's the time we stop growing. Kapag dumating tayo sa point na sasabihin natin sa sarili natin na hindi ko na yan, alam ko na yan, memorize ko na yan, that's the time we become stagnant. We stop growing and we do not allow the Lord to change us. And now, this month, it's Christ-like humility. And the Word of God that we will be learning today is humility versus pride. What is the posture that attracts God's grace? Ano po? Kasi sa totoo lang, dalawa lang yan eh. Yung katotohanan, you either walk in humility and receive the grace of God, or walk in pride and face God's resistance. So, humility versus pride, the posture that attracts God's grace. Lahat tayo gusto natin ng grasya ng Panginoon. Ngunit, ang tanong, ang buhay ba natin, ina-attract ba natin ang grasya ng Panginoon? No? Katulad ng binasa natin, balikan natin yung binasa natin kanina, scripture reading natin, apakaiksi lang, 2 verse. Ang sabi sa 1 Peter chapter 5, verse 5, at kayo namang mga kabataan, taas ang kamay ng kabataan. Lola ka na ba, Irish? Kuya Matt, taas ang kamay ng kabataan. Tara, kabataan. Yung mga hindi nga kabataan dito, nagtataas ng kamay. Sabi dito, anong sabi? Kayong mga kabataan, sabay-sabay tayo. Pasakop kayo sa matatanda, pinuno ng iglesia. Okay. Akala natin kabataan lang, di ba? Anong sumunod? At kayong lahat. Sino yung kayong lahat? Taas ang kamay ng kayong lahat. Tayong lahat yon. Anong sabi? Magpakumbaba sapagkat sinasalungat ng Diyos
ang mapagmataas, ngunit pinagpapala niya ang mababang loob. So ito po bang verse na to ay applicable sa mga kabataan lang? Hindi. Sa ating lahat. Pero sabi, at kayong mga kabataan. Sabi kasi sa English, and young men. No, buti na lang sa Tagalog, hindi sinabing mga kabataang lalaki, kung hindi mga kabataan. Bakit kaya sinabi ni Pablo na mga kabataan? No? Bakit kaya sinabi niya? Nahulaan na ba ni Pablo na darating ang araw na ang mga kabataan ay magiging suwail? Ha? Ang dami ditong side comment. Ano? Sige. No? Hindi natin alam. This was written more than 2,000 years ago. And let us look into the Word of God. Ano nga ba ang sinasabi ng banal na kasulatan tungkol sa humility, tungkol sa kababaang loob. At hilingin natin ang banal na Espiritu na mangusap sa atin ngayong umaga. Lord, we thank you. We praise you. We embrace yung katotohanan ng ang iyong presensya ay kasama namin. Salamat, Panginoon, dahil damang-dama namin ang presensya mo sa aming mga buhay. Hindi lang dito sa aming bahay-sambahan, hindi lamang sa aming pag-awit, kung hindi sa araw-araw ng aming mga buhay. Patuloy naming ina-acknowledge ang iyong kapangyarihan, ang iyong authority, at ang iyong biyayang mapagmahal na puso para sa amin. At sa umagang ito, dalangin ko, Lord God, na patuloy na ikaw ang mangusap sa aming lahat. Patuloy, Panginoon, na buksan mo ang aming mga puso. Pakalinisin mo ang aming mga puso, ang aming mga isip. Lord God, na patuloy na naisin namin at namnamin namin at hanapin namin ang iyong kalooban sa aming mga buhay sa umagang ito. And Lord God, alam ko na ikaw ay kumikilos na sa aming kalagitnaan, hindi lang sa mga bagay na mapagpapala ka namin, kung hindi sa mga, lalong-lalo na sa mga bagay na makakapagtuwid sa aming mga buhay at makapagbibigay ng tunay na kaluguran sa iyo, Panginoon. We thank you for this moment, and I pray that you take away every distraction, everything that would hinder us to listen intently to your word in Jesus' name. Even our own self, Panginoon. Hayaan mo na patuloy kaming manangan sa iyong presensya, sa pakikinig namin ng iyong mga salita. Ito ang aming dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. So, sabi nga, balik tayo dun sa verse natin, no? Sa verse 1 Peter chapter 5, verse 5. Ano nga ba yung pride? What is pride? Kasi meron pang sinasabi dyan sa verse 6 eh. Puntahan natin yung verse 6, anak. Ang sabi sa verse 6, kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos at dadakilain niya kayo pagdating ng takdang panahon. Kanino tayo luluhod? Sa harapan ng Panginoon. Kanino tayo magpapakumbaba? Sa harapan ng Panginoon. At darating ang panahon na siya ang mag-aangat sa atin, ang dadakila sa atin. People, katulad nga ng sinabi ni Pastora, no, very mahirap maspatan. Kung sino talaga yung prideful at kung sino talaga yung mayamang. Kasi sa totoo lang, tayong mga Pilipino, likas tayong mapagpakumbaba. Likas tayong magalang. No? Bukod sa mga Hapon, magalang ang mga Pilipino. No? Pero alam nyo ba, ang totoo, hindi naman makikita dyan sa kung gaano ka kahinahon magsalita. Very opposite kami ni Pastora. Kasi ako very strong yung personality ko. Ibang-iba akong magsalita. And my environment is different. I've been working in the corporate for so many years, almost 2 decades. Kaya sa akin, when I correct a person, that's okay. Walang kasamang emosyon, correction lang.
Not because I hate you, but because I wanted to make sure that we are walking on the same pace, on the same page. Si Pastora, napakahinahon. Ilongga ito. Ako, Ilocana no? Ang mga, ano ba yung mga Ilonggo na, sabi nga, hindi ko matularan, si Pastor Alex talaga yung magaling no? Kulit-kulit mo, suntukin na kita dyan, no? Pag kulit mo, suntukin na kita dyan. Magkaiba. No, yung mga Pilipino, makikiraan po, pasensya na. Pero sa puso niya, kasi naman dyan pa nakatayo, pwede namang sa gilid, no? Pero, naku, pasensya na po talaga. Makikita ba natin yon? Hindi. Kaya, tayo ay magpapasakop at magpapakumbaba sa harapan ng Panginoon upang ang ating kaibuturan, maging ang lahat ng panlabas sa atin, ay tunay na magpapakita ng kababaang loob. Alam niyo po, ang pride is subtle. Alam niyo yung subtle? Pride is banayad. That's hindi halata. No? Hindi halata. Minsan, di mo namamalayan, you can appear courteous, you can appear soft-spoken, pero ang totoo lang, may kayabangan sa loob ng puso. So, hindi natin yan makikita sa kung ano man. Pero very evident. At ngayong umaga, yan yung ating pag-aaralan. Makikita nating mabuti, no? And sabi sa 1 Peter 5 verse 5, you younger men likewise be subject to your elders, all of you, clothe yourself with humility, or clothe yourselves with humility toward one another. Because, sige, sabay-sabay natin basahin, because God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. So sabihin natin, opposed. Sabihin nyo nga, opposed. Anong ibig sabihin ng opposed? Pag sinabing opposition, you are on the other side. Magkalaban, no? Resisting. Yan, opposed, to stand against. To resist or become your enemy. So pag binaliktad natin, ang sabi, God is opposed to the proud. Ibig sabihin, He becomes your enemy. Ang tanong, do you really want to stand against the Lord? Kaya ba natin tumayo against sa Panginoon? Pero sa totoo lang, we ourselves, kapag hindi tayo, I cannot find the word. Kapag hindi tayo maingat, kapag hindi natin talagang sinisik ang katotohanan ng salita ng Diyos, hindi mo mapapansin, mayabang ka na. And God is already your enemy. And that's the danger of pride. The danger of pride, let's read at Isaiah chapter 14, verse 12 to 14. Sabi dito, eto Taglish to ha, in Tagalog yung una, but the later verses, I put it in English. Sabi dito, o maningning na bituin sa umaga, anak ng bukhang liwayway, bumagsak ka rin sa lupa, at nahulog mula sa langit, ikaw na nagpasuko sa mga bansa. Sinong tinutukoy dito? Si Lucifer. Sabi, o maningning na bituin sa umaga. Morning star. Isa lang ang tinukoy sa Biblia na morning star. And that is Lucifer, who was then called Satan. No? Siya yung nagpabagsak sa mga bansa, ngunit bumagsak din siya sa lupa. Next verse. Ang sabi sa verse 13, but you said in your heart, ano daw sinabi ni Lucifer? I will ascend to heaven. I will raise my throne above the stars of God, and I will sit on the mount of assembly in the recesses of the north. Next verse. At ang sabi pa niya, sa verse 14,
I will ascend above the heights of the clouds, and I will make myself like the Most High. Doon sa tatlong verses na yun, ilang beses si binanggit yung I. Ako. I will. No? That's the first sin. It's pride. Even before man sinned, the angel already sinned, and that is Lucifer. He glorified himself. He made himself very important. Self-glory, self-importance, and self-will. I will. Eh di wow. I will. Ano? At anong sinasabi sa Proverbs chapter 16, verse 15? Ang sabi dyan, but God, or kinamumuhuyan ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na parurusahan. God detests the proud. Kinamumuhian ng Diyos ang lahat, hindi yung iba. No? I have this difficult conversation with my friends a few days back. And then sabi niya, hindi naman siya mayabang, ibang level naman yung yabang niya. Tapos, o sige, anong level? Mga kapatid, ang yabang ay yabang. Hindi mo pwedeng i-categorize. Konting yabang lang naman, medyo mayabang, mas mayabang. Ang yabang ay yabang at kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang. At ang sabi sa verse 18 sa Proverbs chapter 16, ang sabi dyan, ang kapalaluan ay humahantong sa pagkawasak at ang pagmapataas na isipan ay ibabagsak. Pride always leads to destruction. Hindi lang yung pagmamataas na gawa. Saan pa lang? Sa isip pa lang. Sa isip pa lang, tayo ay ibabagsak na ng Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong pakakasiguro. Hindi naman kita, hindi naman halata. But whenever you rebel, whenever you disobey, don't think that you are safe. Because sa isip mo pa lang, alam na ng Panginoon at i-expose ng Lord ang iyong kayabangan sapagkat siya ang wawasak nito. And pride, sabi nga, ganito lang yung kasimple. Pride is like bad breath. I mean, bad breath. No? Mabahong hininga. Minsan pag mabago hinga, di naman mabaho yung hininga ko. Ang bad breath, ikaw lang ang di nakakaamoy, pero naaamoy ng iba. And that is pride. Sometimes, hindi natin alam, sobrang taas na ng tingin natin sa sarili, hindi natin alam, pero nakikita ng iba. So, meron tayong mga example ng pride. Una, si Saul. Kilala niyo si King Saul? King Saul. Sa buhay ni King Saul, we will see the subtle rise of pride. Si Haring Saul. Nandiyan ka pa ba? Next. Example number 1 na tayo. Si Haring Saul. Paano nga ba nag-umpisa ang Haring Saul? Basahin natin sa 1 Samuel 15 verse 17. Alam nyo, actually, madali lang tong ikwento, pero gusto ko makita natin dito sa salita ng Diyos. 1 Samuel chapter 15 verse 7. So Samuel said, "Is it not true? Though you were insignificant in your own eyes, that you became the head of the tribes of Israel, for the Lord anointed you as king over Israel." So King Saul started humble. No? Nung una, sabi ni Samuel sa kanya, di ba nung una nga, napakaliit nga ng tingin mo sa iyong sarili. Ngunit itinaas ka ng Panginoon. Ikaw ang naging leader, ikaw ang naging head ng tribo ng buong Israel.
sapagkat ang Diyos ang nag-anoint sa'yo bilang hari. So, noong umpisa, kung makikita nyo, nung naghanap ng hari yung mga Israelita, si Saul may patago-tago pa. Ayaw niya. Dahil sabi niya, hindi ako karapat-dapat, Lord. Hindi ako karapat-dapat maging hari. Ganon siya. No? But pride slowly increased or entered his life. Unti-unti, hindi niya napansin. At makikita natin sa unang Samuel, 1 Samuel chapter 13 verse 11. Sabi doon, but Samuel said, what have you done? Since I saw the people were scattering from me and that you did not come at the appointed time, and that the Philistines were assembling at Michmash, and I thought, I have not asked the Lord for favor. So para sa konting idea, ang mga Pilistino at ang mga Israelita ay naglalaban at nakita ni Saul, natatalo sila. So pag natatalo, ano nangyayari? Yung mga tao, natatakot. So yung ibang mga tauhan ni Saul ay nagtatago. Sabi sa description sa Bible, yung iba, nagtago sila sa mga bato, sa ilalim ng mga bato, sa mga libingan, sa mga bundok, sa mga malalaking bato, nagtago sila kasi natatakot na sila. Pero si Saul at si Samuel ay may usapan. Ang sabi ni Samuel, si Samuel ay propeta, si Saul ay hari. Ang sabi niya, mag-antay ka. Darating ako dyan, 7 days. On the 7th day, I will come and we will bring an offering to the Lord. Yun yung usapan nila. Pero, si Saul hindi nakapaghintay. No? Hindi siya nakapaghintay. At hindi lang siya nakapaghintay para kay Samuel, kung hindi siya nakapaghintay para sa Panginoon. Yun yung point. Hindi siya naghintay para sa Panginoon. Kapag ikaw ay prideful, gusto mo nang gawin yung magagawa mo. Thinking na ito ang kalooban ng Diyos. No? Ngunit mga kapatid, we have to wait on God. Kahit na para bang malabo na yung sitwasyon, ano ba yan, Lord? Wala ka pang binibigay. Pride tells you, you can do it on your own. But humility tells you, you have to wait on the Lord. No? Kaya nga, hindi nakapaghintay si Saul. Verse 12. But Samuel said to Saul, you have acted foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which He commanded you. For the Lord would now have established your kingdom over Israel. Mga kapatid, 7 araw lang ang sinabi ng Panginoon, mag-antay ka ng 7 araw. Ngunit hindi siya nakapag-antay. Akala niya kaya niya. Nag-umpisang maging mayabang si Saul. And God opposes the proud. You have acted foolishly and you have not kept the commandment of the Lord. Ano dapat? Ano dapat yung iniintay ng Lord? Ang gusto ng Panginoon, i-establish niya ang kaharian ni Saul magpasawalang hanggan. Pero dahil sinuway niya ang utos ng Panginoon na walang saysay para sa 7 araw na pag-aantay. Imagine! So mga kapatid, if God tells you to wait, you wait upon Him. He will not be late. Do not let your heart be troubled. Alam niyo yung trouble? Yung anxiety, akala natin, yun ay wala lang. Akala mo lang takot ka lang, but anxiety actually is pride. You become anxious. You are prideful. Why? Because you do not trust that God promised and He will do it. You want to do it on your own. That's why you are anxious.
ginagawa natin yung best natin, talagang nilalagari natin. Akala natin minsan, yun ang kalooban ng Panginoon, pero pag sinabi ng Lord na mag-antay ka, mag-antay ka. Dahil kapag natuto tayong mag-antay at ibinigay natin sa Kanya, gagawa siya ng higit sa inaasahan natin. Kaya mga kapatid, yung anxiety, that is pride. Akala lang natin, anxiety is just fear, is just something, but it's actually pride. Because you cannot wait upon the Lord. That's why on chapter 13, verse 14, he disobeyed authority. Sino yung authority over Saul? Samuel. Nilagay ng Panginoon si Samuel bilang propeta ng buong Israel. At nilagay ng Diyos ang hari. Pero sino ang namamagitan sa Panginoon at sa hari? Ang propeta. That's why Samuel always had the voice of the Lord, the command of the Lord. But he disobeyed. No? Disobeyed authority. There is a reason why there is authority in our lives. There is a reason why we have our parents. Mga kabataan. Huwag natin sabihin yung mga magulang ko naman, masahol pa sila sa hindi magulang. But children, obey your parents in the Lord. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise that it may go well with you and you may live long on earth. I always tell my children, we don't honor our parents because they are honorable. We honor our parents because it is the commandment of God. Kahit ano pa yung magulang mo, hindi mo sila i-disobey. Pera na lang kung sasabihin nila na gumawa ka ng masama o pumatay ka. But whatever they command something, kapag meron silang inutos, wag mong baliin, sumunod ka. Kahit hindi pa kasunod-sunod yung buhay niya. Bakit? Dahil yun yung authority na inilagay sa iyo ng Panginoon. Kaya may authority sa magulang. Ang asawang babae magpapasakop sa asawang lalaki. That is the design of God. In the church, we have your leaders, your pastor. God put that person because He has a plan. He wants to bless you. Pero kung yung pastor mo nga hindi mo masunod, paano mo pasusundin ang Panginoon? Ang sabi sa Bible, kung hindi mo maibig yung tao na nakikita mo, paano mo iibigin yung Diyos na hindi mo nakikita? Sige nga. Paano mo sasabihin na sumusunod ako sa iyo, Lord? Yung pastor mo nga hindi mo masunod ang simple ng utos di mo magawa. Yung nanay mo nga ang simple lang sinasabi, huwag ka mag-boyfriend, huwag ka mag-girlfriend, mag-araw ka muna. Yun lang, hindi mo pa magawa. Pero sinasabi mo, Lord, love po kita. I will obey you. Duh. Sinong maniniwala? Wala. Just like what happened to Saul. He did not obey. Disobedience is pride. Mga kapatid, whenever we disobey, that is pride. Next verse. Sabi, when Saul said to Samuel, I have sinned for I have violated the command of the Lord and your words because I feared the people and listened to their voice. What does pride do to a person? Pride makes a person thinks that his reputation is over the righteousness of God. Pride thinks that whatever people says is better than what God says. Na? Mas sobrang concern sa image kaysa sa katuwiran. Mga kapatid, if we're like that, hindi mo mapapansin na mas pinapaboran mo yung tao. Baka kasi ma-hurt. Pag ginawa natin to, baka kasi matisod. Anong sinasabi ng salita ng Diyos?
Kung yan ay tama, tayuan mo yung kapatid. Di ba? Ito lagi kong sinasabi kay Pastora Alice to. I would rather people hate me because kinorek ko yung mali kaysa God is going to tell me it is your responsibility and you did not tell it. I would rather people hate me at sabihin, ostracize natin yan si Mami Tina kasi ano yan eh. Best in prayer yan eh. I would rather do that. I would rather live that way than God would tell me, hindi mo sineran, hindi mo sinabi ang mali. Nakiayon ka, Tina. Mali yan. Because whenever we are more concerned about our image than obeying the Lord, that is pride. At sabi nga, meron pang ginawa. Ito si Saul, no? Sabi pa sa 1 Samuel 15 verse 12, sabi dito, Samuel got up early in the morning. Ayan, maagang maaga. It was reported to Samuel saying, Saul came to Carmel, and behold, he set up a monument for himself, and turned and proceeded down to Gilgal. Saul started taking credit for himself. Hindi niya pa inantay na patayuan siya ng monumento ng mga tao. Siya na ang nagpatayo ng sarili niyang monumento bago siya humayo papunta sa Gilgal. Prideful person takes credit for himself. Kung wala ako dyan, walang ganyan. Kung hindi dahil sa akin, walang ganito. It takes credit. Mga kapatid, let's very, very careful because that is pride. 1 Samuel 15, 19 to 23, eto na, hindi na natin babasahin, ikwento ko na lang. No? Ang utos ng Panginoon ay patayin lahat. Sunugin lahat. Walang ititira. Anong ginawa nila? Aba, itinara nila yung mga pinaka-finest at pinakamatatabang tupa para sunugin at ialay sa Panginoon. Kaya ang sabi ni Samuel, bakit mo siniway ang utos ni Yahweh? Bakit mo pinag-imbutan ang mga ito? Why did you, basta yan, pinag-imbutan. Hindi mo ba alam na ang ginawa mo ay malaking kasalanan kay Yahweh? Yun ang sabi. Next verse, verse 20. Sumagot si Saul, sinunod ko si Yahweh at pumunta ako sa pinapuntahan niya sa akin. Binihag ko si Agag na hari ng Amalekia at nilipol ko ang mga Amalekites. Ang hirap ng Tagalog. Verse 21, ang sabi niya, ngunit pinili ng mga tao, ba? Pinili ng mga tao ang pinakamainam sa mga tupa at baka at hindi nila pinatay kasama ng iba, sa halip ay inuwi namin sa Gilgal upang ihandog kay Yahweh. Pinili naman pala yung best. No? Verse 22. Anong sabi? Ang sabi ni Samuel, akala mo ba higit na magugustuhan ni Yahweh ang handog at hain kaysa sa pagsunod sa Kanya? Mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa sa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. Alam na alam natin tong verse nito. No? Obedience is better than sacrifice. Ano yung dalawang bagay na nangyari? Dahil punong-puno na ng pride si Saul. Una, kompromiso. Hindi na siya sumunod, nag-compromise pa siya. Pangalawa, siya ay nagsinungaling. No? Sabi kasi nila, pero yung totoo talaga, siya naman talaga yun. Ano? So, ang mga taong
may pride ay nagko-compromise at nagsisinungaling. Pwede ka namang magsinungaling sa mga tao. Di naman nila yan mahahalata. Pero alam ng Panginoon. So anong resulta? Ay, meron pala dito. Next slide, anak. Next. So ano nga ang mark? Ano yung mark ng susunod na slide? Ayan. Ang susunod na slide naman, di pa pala yung prepare ko. Sige na nga. Okay. Next example natin. Pero bago yan, ano muna yung result? No? God opposed Saul. You know that? God killed, or his life ended tragically. Natalo sila, namatay siya, namatay ang kanyang mga pamilya, at yung leadership niya ay nag-collapse. 1 Samuel 31 verse 6, makikita natin. Sa last chapter ng 1 Samuel, makikita natin kung paano tragically nag-end ang buhay ni Saul. God opposes the proud. Next sample, example number 2. Aga pa. Example number 2. Si Haman. Ayan. Si Haman. Human. Haman talaga yan. Pride that leads to distraction. Pati, si Haman talaga yan, hindi human. Hindi ko napansin. Okay? Si Haman. Sino ba si Haman? Yung kapitbahay namin. No? Kapitbahay namin pangalan Haman. Si Haman, mga kapatid, ay makikita natin ay isang karakter sa Book of Esther. No? Kilala natin si Queen Esther, right? Everybody loves Queen Esther. No? Siya yung napakagandang birhen na ipinaulit kay Reyna Vashti. Siya ay nabuhay nung sila ay kumalat na disperse from Babylon. Okay? And during that time, sabi sa Esther, wala to dyan, pero bigyan ko lang kayo ng idea. Sabi dito sa the Book of Esther chapter 1, now it took place in the days of King Ahasuerus, or King Xerxes, sa ibang translation, who reigned from India to Ethiopia over 127 provinces. So, si Haman ay isa sa mga pinuno nung panahon ni King Ahasuerus. So, siya ay makapangyarihan, no? Makapangyarihan. Ang kanyang kaharian is called King, he is like a Persian king. No, he's very powerful. At noong mga panahon na yon, ang mga Israelita ay nagkalat, they were dispersed. At dito sa panahon na ito, ay mayroong isang lalaki, Agatite, no? At siya ay namuno. At sa sobrang galing siguro nitong lalaki na ito, itinalaga siya ng hari bilang pangalawa sa kanya, no? So kung may president, vice president, second in command. So dahil siya ay second in command, nako, talaga naman, napuno ang kanyang sarili ng pagmamataas. Basahin natin. Sabi nga, ano ba yung naging attitude ni Haman, no? Sa Esther chapter 3, yan, makikita natin dito. Sabi dito, Esther chapter 3 verse 1, King Ahasuerus honored Haman and promoted him and established his authority over all the officials with him. And all the king's servants, lahat ng mga nasasakupan, at lalong-lalo na yung mga servants sa king's gate, no? Sa kanyang kaharian, bowed and paid homage to Haman. For the king had commanded concerning him, but Mordecai, he is a Jew, neither bowed or paid homage.
Now, sino naman si Mordecai? Mordecai is a Jew. At meron siyang pinsan. Pinsan siya ni Queen Vashti. So kung babasahin niyo yung Book of Esther, maikli lang naman siya. No? Mga 10 chapters lang to. Kayang-kaya niyong basahin in one sitting. Makikita niyo na si Mordecai ay isa ring tagapaglingkod sa kingdom, no? Sa kaharian. At si Haman, of course, second in command. Ngayon, dahil ipinag-utos ng hari na lahat ay magbibigay ng homage. Ano ba sa homage? Magbibigay pugay. Ayan, magbibigay pugay sa kanya. Ganun ang naging pakiramdam ni Haman. Dapat igalang ako ng lahat. Oh? May ganun ba tayong attitude? Pagdating, dapat batiin ako nitong mga to. Yung tatandaan ko talaga yung mga hindi bumati dito. Ganun siya. Ano? Sinong mga hindi nag-hi sa akin? Tatandaan ko talaga. At si Haman, yun ang feeling niya, dapat akong igalang. He has this entitled mindset. Mindset kasi yan eh. No? So, itong mindset na to, lagi natin itong naririnig ngayon. Dapat baguhin mo yung mindset mo. Pero sa totoo lang, may mga taong ganyan. Ako kaya yung pinakamatanda dito. Kung hindi dahil sa akin, walang dapat. Magbigay pugay. Yan ang mindset ni Haman. At ano pa? Sabi dito sa Esther chapter 3, verse 5. Basahin natin. Nakakatuwa to si Haman. Kasi sabi niya, when Haman saw that Mordecai neither bowed down or paid homage, Haman was filled with rage. Hindi lang angry, kundi napuno siya ng galit, ng gagalaiti. No? So a pride person is easily angered. Madaling magalit. Imaginein mo lahat na nga, nagbigay pugaw sa'yo, iisang tao, alipin, nang gagalaiti ka. Ano? And bukod dyan, Haman is also self-absorbed. Alam niyo yun? Sabi dito sa Esther chapter 5, verse 11 to 12, basahin natin. Then Haman told them, kasi, ibinigay na sa kanya lahat ng honor. Siyempre, may kasamang reward, no? So, ang ginawa niya, pinatawag niya yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang asawa, yung kanyang mga anak. At sabi din, Haman told them the glory of his riches, his many sons in every occasion, walang pinalampas, which the king had honored him, and how he had promoted him above every officials and servants of the king. Self-absorbed. Self-centered. May kakilala ba kayo na mga tao na hindi ka na mga singit? Nag-uumpisa ka pa lang magsabi na, alam mo, praise God, kasi binigyan ako ng Lord. Uy, ako nga eh. Alam mo, ako din. Hindi ka tinanong, pwedeng makinig ka muna. Very self-absorbed. Tawa-tawa tayo eh, no? Meron tayong kakilalang ganito? No? Tayo rin to. Tayo rin to madalas. Tama? No? Meron din tayong ganito. Ako, aminado, meron din akong ganito. Nakikita ko agad, pero nakikita ko rin, ako to, ikaw yan, Tina. No? And he was never satisfied. Alam niyo ba? Sabi sa Esther chapter 5, verse 13, jump tayo sa verse 13. Sabi niya, yet all of this, binanggit niya na lahat-lahat, ano? Pero ang sabi pa rin niya, all of this does not satisfy me. Every time I see Mordecai the Jew sitting at the king's gate, walang kasiyahan. Hindi nakukontento. Nasa kanya na lahat. Sabi, siguro kung nabubuhay si Daniel Padilla, nasa iyo na ang lahat. Wala pa din. Hindi
hindi ka pa din masaya, hindi siya masaya. All of this, lahat to. Binigyan ako ng honor, binigyan ako ng riches. Pero pag nakakikita ko talaga yan si Lord, ako talaga naman. Nalusaw lahat ng aking kasiyahan. A pride person never gets satisfied. And lastly, pride always leads to greater sin. Verse 14, anong sabi? But he considered it beneath his dignity. Aba, talaga naman. Kung si Mordecai lang ang papatayin ko, parang wala namang kwenta. Dapat patayin ko silang lahat. That's why he planned to kill every Jew that is alive. Hindi lang sa kaharian, kundi sa lahat ng 27 na sinasakupan ng Haring Ahasuerus. At siya ay nagbayad. Sabi pa niya, O King, ako mismo ang magbabayad. At mapupunta yan sa iyong treasury. Ako ang magbabayad, mapatay lang ang lahat ng mga Hudyo. Sin lurked in his heart. No? Maalis lang yan, gagawin ko ang lahat. Mawala lang yan siya. No? Pride leads to greater sin. And the result? The very plan he made destroyed him. Pero tignan muna natin, ito sigurado na ako dito. Nandito to, nilagay ko to kagabi. Next slide. This is the mark of pride. Una, yung inisa-isa natin kanina, entitled mindset, easily angered, self-absorbed, never satisfied, and leads to greater sin. And the result of his pride, the very plan he made destroyed him, and God reversed everything. Binaliktad ng Diyos ang kalalagayan ni Haman. Yan. At ngayon, tignan naman natin, ano nga yung reversal, ano nga yung pagbago ng Panginoon sa situation. Tignan natin kung ano yung mark of a humble person. Ano nga ba yung humility? No? Sabi, humility is recognizing that all that I am and all that I've done comes from God. Lahat sa Panginoon. Meron ako? Meron ako? Wala. Kasi si God. That is humility. Wala ako sa equation. Ang Panginoon lamang. No? Example, si Mordecai. Ayan. Sino nga ba tong Hudyo na to na nag-refuse na mag-bow down kay Haman? Ano? Sabi sa Esther chapter 2, verse 21 to 22, Mordecai reported the conspiracy without taking the credit. So bigyan ko kayo ng maiksing istorya para hindi tayo hahaba, para hindi natin babasahin. Si Mordecai, lagi siyang nandun sa King's Gate. Ano? There was one time, habang nandun siya, narinig niya yung istorya, yung pinag-uusapan ng mga eunuch. And during this time, reyna na si Esther. Si Esther ay kanyang pinsan. Ngunit naulila si Esther, kaya ang nagpalaki sa kanya ay si Mordecai. Pero hindi siya tito. Magpinsan sila. Anak si Esther ng tito at tita ni Mordecai. So magpinsan sila. Pero kahit anong mangyari, hindi ginamit ni Mordecai yung kanyang relationship para magkaroon ng posisyon sa kaharian. Bagkus, lagi niyang sinasabi kay Esther, wag na wag mong sasabihing magpinsan tayo. Wag na wag mong sasabihing magkamag-anak tayo. Wag na wag mong sasabihing may malaking utang ka na loob sa akin dahil ako yung nagpalaki sa iyo. Wag. No? At nung narinig ni Mordecai yung report, yung conspiracy dun sa dalawang eunuch,
na naglilingkod sa hari dahil nagalit sila, gusto nilang patayin si King Ahasuerus. Ang ginawa ni Mordecai, hindi siya nagmagaling at hindi siya dumiretso. Sabi niya, pinuntahan niya si Esther at nireport niya kay Esther ang lahat ng nangyari at lahat ng sinabi. At nung inimbestigahan, napatunayan na yung dalawang yon ay nag-conspire to kill the king. That's why they were hanged. No, nung unang panahon, yung mga nagkakasala sa hari, binitay sila. Fast forward, no? Fast forward na itong si Haman ay nagkukulo-kulo na yung dugo. At gustong-gusto niya na talagang patayin, hindi lang si Mordecai, kundi ang buong angka ng mga Israelita. Si Mordecai, hindi niya ginamit yung kanyang connection. Hindi niya sinabi na lalapit ako sa hari at ipapaalala ko sa kanya, "Oh king, ako yon, ako yon. Ako yung nagligtas sa'yo, ako yung dahilan ba't buhay ka pa." Hindi niya ginawa yon. He was humble. He did not use his connections. He kept quiet and he trusted the Lord. Anong ginawa niya? Ano yung mga makikita natin sa buhay ni Mordecai? Next slide. Si Mordecai, he does what is right even if it was unnoticed. Actually, hindi pa nga siya nagpapapansin eh. He does not seek recognition. Hindi niya pinili, hindi niya pinalista, hindi niya pinatantusan ang lahat ng kanyang accomplishment. He trusts God's timing. Alam niya. Sinabi niya kay Esther, inilagay ka ng Diyos dyan sa panahon ngayon dahil mayroong gagawin ang Diyos. Alam ni Mordecai na may gagawin ang Panginoon at hindi niya prinopromote ang kanyang sarili. Hindi niya ginagamit ang kanyang koneksyon upang makilala, upang makita. At alam niyo po, anong sabi sa verse natin? God opposes the proud, but gives grace to the humble. Because he trusted God, he was willing to wait for God's timing. God is sovereign. Alam niya that God is in control. Alam ni Mordecai that God's timing is perfect. No? Ito na nga ang nangyari. Excited sila. Excited si Haman. Feeling niya, bukas na bukas. Kaya nga nagpagawa siya ng gallows. Nung pagbibitayan kay Mordecai, no? Nagpagawa siya sa tapat ng bahay niya. Dahil sovereign ng Lord, may nangyari. Hindi nakatulog ang hari. Sa palagay nyo, nagkataon lang? Hindi pinatulog ng Panginoon ang hari. At sabi niya, pwede bang pakidala nyo nga dito yung oracle? Oracle, yun yung parang record. Ano yung mga nangyayari? Binasa, magdamag. Tapos, oo nga no, meron nga palang gustong pumatay sa akin. Ano na nga bang nangyari dun sa tao na yun? Sino yung nag-report? Ay, si Mordecai po. Oh, ano yung reward niya? Wala po. Ay, walang reward. Ba't ganon? So, sabi niya, sinong nandyan? Maaga pa lang, si Haman nandyan na. Bakit? Kasi nga, plano niya nang ipapatay lahat. 'Di ba? Nagpagawa na siya ng pagbibitayan kay Mordecai. Kaya ang aga-aga, sinabi ni Queen Esther, pumunta kayo dito sa banquet, meron akong ihanda. Kaya madaling araw pa lang, sinigurado niya, andun na siya sa loob ng palasyo ng hari. Kaya anong nangyari? Sabi ng hari, anong gagawin natin sa tao na nagligtas sa buhay ng hari? Anong parangal? So, he was so full of himself, he was thinking, ay, ako to.
ganito. Sabi niya, kunin niyo po yung inyong damit na isinuot nung bago kayo itanghal na hari. Nung kayo'y kinoronahan, ipasuot niyo po sa taong yan. Tapos, pakuha niyo po yung iyong, what do you call that? Horse? Kabayo. Pasakayin niyo siya sa inyong kabayo. Siyempre, yung kabayo ng hari, very evident, may mga embellishment, no? Pasakayin niyo po siya at iparada niyo po siya sa buong kaharian at sabihin, isigaw po natin ito ang nangyayari sa mga taong kinalulugdan ng hari. O, diba? Kasi akala niya siya yon. At laking gulat ni Haman, sinabi niya, sige, gawin mo yan kay Mordecai. Nagulat siya. Wala siyang magawa. Kinuha niya yung damit ng hari, kinuha niya yung kabayo ng hari, at ipinarada niya si Mordecai sa buong kaharian. At nang siya ay dumalo, ito pa yung pinakamalala, nung bumalik na siya para umatendong banquet ni Queen Esther, nalaman ng hari na siya ang gustong magpapatay nalaman. Kaya, ang nangyari, yung ginawa niyang galos para kay Mordecai, doon siya binitay. God opposes the proud and gives grace to the humble. If God wants to lift you up, He will lift you up. Walang makakapigil. Hindi mo pwedeng pigilan ang no? So akala natin random lang. Random lang ba talaga? Hindi. Sa buhay natin, no? We think things that happen in our lives are just random things. But God is intentional. No? Intentional ang Panginoon. There was nothing He could do. He had to honor Mordecai. So, si Mordecai, next slide na tayo, nak. From ignored to honored. No? From target to elevated. Layo na nang natakbo natin. So, God gives grace to the humble. So when you think nothing is happening, just stay where you are. Don't panic. God is already working on your behalf. No? God is already working on your behalf. Now, what is grace? Ano ba yung grace na ibinibigay sa mga may kababaang loob? Ano nga ba yung grace na yon? Grace is, biyaya. Favor. Ano yung favor ng Lord? Binibigyan tayo ng favor, ng grasya ng Panginoon upang mabuhay ng may kabanalan. Binibigyan tayo ng Panginoon para ma-endure natin lahat ng pagsubok. Binibigyan tayo ng Panginoon ng grasya upang sumunod sa Kanya. At binibigyan tayo ng Panginoon ng grasya upang mabigyan natin siya ng kapurihan. It is all by the grace of God. Sa ating buhay, mga kapatid, gusto kong sagutin at isipin natin, how far has the grace of God taken you
in your journey. Sa pagsunod mo sa Kanya, gaano na kalayo ang narating mo sa pamamagitan ng grasya ng Diyos sa buhay mo. Ang lahat ng meron tayo, hindi dahil magaling tayo, hindi dahil bright, hindi dahil matalino, hindi dahil kaya natin, kasi sa totoo lang, hindi natin kaya. Labas sa grasya ng Panginoon. Tuwing haharap tayo sa Kanya, alam mo, alam natin na kung wala ang grasya ng Diyos, hindi tayo makakatayo sa Kanyang harapan. Hindi natin kakayaning maglingkod. Hindi natin kakayaning tumayo. Hindi natin kakayanin mabuhay ng may kaalwanan sa ating buhay kung wala ang grasya ng Panginoon. Every favor that we receive is because of God's grace. Every opportunity na meron tayo ay dahil sa grasya ng Panginoon. Kaya literally, wala tayong ipagmamalaki sa harapan niya. At hindi tayo dapat magmalaki sa iba. Sapagkat pare-pareho lang tayong niligtas, inibig, hinango sa putik ng kahirapan at dinala sa isang buhay na may kasaganaan sapagkat siya ay mabuti. And the question is, are you in your life an enemy of God? Balikan natin yung verse natin. Balikan natin yung ating unang-unang verse. At gusto ko tayong lahat ay tumayo. Na 1 Peter chapter 5. Tayo pong lahat ay tumayo. Sige po, tayo ay mag-i-end. First Peter chapter 5. Basahin po natin ang sabay-sabay at malakas. Ready? Begin. You younger men, likewise be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another, because God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Kanino tayo magpapakababa? Sa Diyos at kanino pa? Sa isa't isa. Balikan natin yung verse. Kailangan maintindihan natin to. Clothe yourselves with humility towards one another. Mga kapatid, hindi natin masasabi na humble tayo sa harapan ng Panginoon kung mayabang tayo sa isa't isa. Mga kabataan, hindi nyo pwedeng sabihin na nagpapakababa kayo sa Panginoon kung hindi nyo ino-honor yung inyong mga magulang. Hindi natin pwedeng sabihin mababa ang loob natin sa Diyos kung hindi tayo nagpapasakop sa authority dito sa church. Hindi natin pwedeng sabihin na nagpapakababa tayo sa harap ng Panginoon if we are not humble towards one another. Yun yung katotohanan ng salita niya. And God says, He is opposed to the proud. Sige, basahin natin. Because God is opposed to the proud, but He gives grace to the humble. Verse 6. Verse 6, ang sabi dyan, therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, so that He may exalt you at the proper time. Hallelujah. Thank you, Lord. Habang ang bawat isa ay nakayuko. At pinagnilay-nilayan ang salitang ito, ang mga katagang ito sa unang Pedro, chapter 5, verse 5 to 6. Tanungin natin ang ating mga sarili. Panginoon, sa aking buhay,
mayroon ka po bang nakikitang kahit kaunting pagmamataas sa aking puso? Mayroon ka po bang nakikita na hindi ko nakikita, Lord? We can always rationalize. Pwede nating sabihin, pwede tayong humanap ng, kasi ganito, kasi ganyan. Pero napakalinaw ng sinasabi ng salita ng Diyos. If you want to attract God's grace, be humble. And humility takes courage. Alam niyo po ba na kailangan mo ng tapang upang aminin sa sarili mo at sa Panginoon na ikaw ay mayabang. It takes courage to humble yourself before other people. And it takes more courage to humble yourself before God. Kahit tayo yung may pinakamaraming ginawa, pero mayabang tayo sa harap ng Panginoon, at the end of the day, He is still opposed to us. And He is going to put you down. Not other people, but God Himself. Lord, help us that in our lives, sa aming mga buhay, our daily posture is that of humility before you and before other people, Lord God. Dahil yun ang nais mo, Panginoon. Ang magkaroon kami ng kababaang loob sa isa't isa. Lahat kami, walang exempted. Baliin mo yung mga bagay, Panginoon, na hindi nakalulugod sa iyong harapan, sa aming mga puso. Hugasan mo kami ng iyong banal na dugo at tunay nga na patuloy kaming magpasakop. As we bow before your mighty hand, Lord God, I pray that you give us strength. You continue to give us the grace. Lord God, sa ganang amin, hindi namin kayang magpakumbaba. Ngunit dahil alam namin na ang biyaya mo ay ibibigay mo sa amin, kaya namin. Pasakop kami, Panginoon, sa banal na Espiritu na patuloy na nagbibigay sa amin ng consciousness tuwing kami nagkakamali, tuwing kami ay nagkakasala sa aming kapwa, tuwing kami ay nagmamataas, Panginoon. At hayaan mo, Lord God, na sa aming paglakad ay tunay nga na hindi namin isipin ang aming sarili at ang aming kakayanan, kundi ang isipin namin ay ang grasya mo na ibinibigay mo sa amin araw-araw upang magkaroon kami ng kakayanang maglingkod sa iyo, sumunod sa iyo, at mamuhay ng buhay na kaaya-aya sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami kung may mga tao paminsan, Lord God, natitisod dahil sa aming kayabangan, Lord God. At Lord, bigyan mo po kami ng kakayanan at kapangyarihan upang maibaba namin ang aming mga sarili ng higit pa sa nakikita namin, Lord, sa aming kaya dahil hindi namin kaya, Lord, kung kami lang. Sa aming ganang sarili, hindi namin kaya. Our common sense tells us that we are not the one who is wrong, but you always tell us that we humble ourselves before you. Because you are the one who's gonna lift us up. Because you are opposed to the proud, Lord God. At sa aming kalagitnaan ngayon, ang bawat isa na nagnanais
ng hipo ng Panginoon. I-surrender natin ang ating mga sarili sa Kanya. I-surrender natin lahat ng right natin. Even the right to be right. We don't have any right before God because God is opposed to the proud. Lord God, help us to surrender everything to you, Panginoon. Even our right to be right. Even our right to be heard. Even our right, Lord God, para sabihin sa iba na mali sila. Lord, dalangin ko na patuloy na kumilos ka sa aming mga buhay. Salamat sa umagang ito. Tunay nga na ang iyong salita ay buhay. Ito ay matalim. Ngunit ito rin ang salitang nagbibigay buhay sa bawat isa sa amin. Salamat sa kahabag